trabaho, no? Padayon man kita sa pag-alagad sa Ginoo. Sa atong mga Facebook viewers, salamat man sa gyapon sa inyong pagpatigupon sining aton nga pagtuon sa pulong sa Dios, sa inyong pagsalig. Salamat kag naton nga purpose nga gina-on air naton ini nga aton nga mensahe agud nga maka in one way or the other ayan makabulig man sa inyo kag maka-encourage sa inyo ang pulong sa Ginoo, ha? Sige. So sang last Sunday ang aton nga broadcast diri o aton nga live nadulang yung audio tungod sa mga may kwan man, no? Mga problema lang technically. Kaya rin naman kita sa siningaga, hoping ang pulong sa Ginoo tuloy-tuloy ang aton nga pagpamati, no? Nawa isang interruption sa kahawaan. Sige, hari kita sa aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, sa aton nga mga Biblia. Pagyan ta lang yutay sa nagligan naton nga pagtuon. Diri kita again sa Revelation chapter 6 verse 6. Revelation chapter 6 verse 6 nga nagasiling dira. The Bible says, "And I heard a voice in the midst of the four beasts say, a measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny, and say thou hurt not the oil and the wine." So inigin mention naton last Sunday ini nga verse. In short, nagambal ini sang scarcity of food. Kay nakita naton diri nga ang shortage, no, sang food diri nagapakita a measure of wheat for a penny. 1 ka kilo sang wheat, no? Nagambal ini kang first class nga kilo sang sa tunapi bugas. A penny. 3 measures of barley for a penny. Barley, no? Sa aton pa ang ini nga barley ayan third class nga bugas kung sa aton pa for a penny. And then ang sugpon dira, and see thou hurt not the oil and the wine. Oil and the wine. So ang oil dira sang siling naton sang nagligad, may mga nagapakita diri sa interpretation ng oil, siling sa iban dira, a symbol of the Holy Spirit. Kag ang wine daw nagasimbol kang the blood of Christ, ha? Nga naga-represent kang joy, cleansing, and spiritual life. Wine. Yan lang wine, kung mahubog ka o nagatag joy. Wine. Inagatag sang paning, no, naga-warm, no? Nagatag sang init. Okay? Ini daw nag-represent kang blood of Christ, ang wine, kag ang oil nagasimbol kang Holy Spirit, no? Amo man gid na sa Bible. Pero kag dugang pa diri sa interpretation, ang oil and wine diri nagasimbol kang abundance. Oil and the wine is a symbol of abundance and luxury. Bugana. Itiblan mo ang wine naghalin man ra sa sari-sari nga nga mga prutas nga gina fermentation, gina pila ka tuig na ang fermentation niya tugtog nga maghimo na siya nga wine. Pareho kang coconut panabi. Ginimo man nga wine ra, no? Mga prutas. Kagayan naga-produce man kang oil, no? Vegetable oil. Okay? Nagasimbolo kang abundance and luxury. Okay? Karon,
Ang nakita naton diri may connection sa ibabaw nga phrase dira, a measure of wheat for a penny and 3 measures of barley for a penny. Again, siling interpretation sa iban, kag according sa verse sa gimbasa naton, naga-relate ini sa scarcity of food. Gambal kang shortage sang pagkaon. Okay? Sa sining ulihi naton nga panahon, ang end times nga pagtuon, tigin na connect kang iban nga nagatuon sa Bible nga sila ang oil diri possibly ano bala ini petroleum. Sila to sa ligad petroleum bala ini. Tigin sambit naton nga nagligad nga ang oil iya sang petroleum naghalin na iya sang oil from oil of the rocks, no? Nagalin na iya sa oil from the rocks. Oil nga halin sa mga bato. Yang oil naman yung cooking oil, nagalin naman sa mga vegetables na iya nga ginagamit natin pang luto. Okay? Kag kaya mo na ginaangot sang iban nga mga pagtuon sa sining ulihin nato nga kapanahonan. Ilabi na gid nga ri kita sa crisis sang oil, no? Di ang oil, siyempre mo dia ang life blood kang aton nga mga machineries. Kung waya ka ng oil yabi mo ti hindi apektado, no? Apektado gid ang mga sa transportation nato, may mga driver gani sa mga oil nga biyahe, no? Kasi ng mga salakyan gamay na lang sa dalanon, kay tisli nila biyahe kita karon na ang aton nga kita gusto lang sa fuel, while kita daran sa aton panimalay. May mga kinakaistorya kita ng mga driver. Kaya bisan sa radyo na batian natin. Ti mayad pa gani kuno ang kita kang tricycle ang tricycle mo. Ito yung tricycle way man ti gastuan ikaw, no? Kabudlay mo lang sikad ka lang. May daraan ka sa balay mo. Yeah. While kung gagamit kay mo kang fuel, ti amura, no? Ti sa sunod nga semana nga ini, Martes raman, saka raman. Nan. Ti amura ang realidad naton subong ng oil crisis naton. Kag may nagahambal man, no? Oblang po sa lingon sining crisis ang oil naton ini. Siyempre bunga company dito sa Middle East, no? Sa gihapon ang padayon nga ongoing gihapon nga konflikto dito, no? Ang away dito siyempre 20% daw sang oil from Middle East nga nagaagi dira sa Strait of Hormuz diri nagakadto sa aton sa Southeast Asia, sa Asia, no? Diri sa aton. Okay? Dependent kita sa among halin sa sinangada place, no? Sa Strait of Hormuz. Ting 80% at siyempre lain man ang ginakuhaan sang iban may mga country man nga naga-produce ang oil o galing hindi lang sufficient siguro nagadugang sila kuha sa sina na duog, no? Sa Middle East. Okay? Ang apektado ang gagmay nga mga pungsod nga dependent gid sa among sa sina nga source, sa sina nga mga lugar. Amo na ang kakinanglanon ang oil, no? May mga country nga nagaproduce ang oil. Kita kunta ni miara man. Ambot, no? Nga hindi kita why ka ma-enjoy ang aton kaugalingon nga mga resources kabla may ari man kita kuntani. Okay? Kaga isa ja ka bagay man nga naga-remind ka natin nga sa tion sang crisis kuntani ang aton nga national security naton in terms sa food production, energy, water, no? I-kwan tagid, i-secure tagid, no? Kaya apektado mo ang isa ka country kung hindi kita pagibutangan sang ang national security kang aton nga pungsod natin in terms sa mga siling aton kay na energy, food, water. Naramdaman ta sa Bible sa time ni Joseph.
Lang dito si Paraon, nagdamgo siya. Gin-interpret ni Joseph. Di, ginhimo si Joseph nga ano ni, right hand sa ngari, gobernador. Siya ang nagakaman ko ng plano. 7 years nga abundan kang production kang food, gin pa nila, stored up nila sa mga suludlan, dira ko mandil, no? Mga tambobo, pag abot sa 7 years ang famine, di sufficiente la pagkaon. Why sila apektado? Okay? Ang Egypt, kag rather ang mga ibang country sa palibot, dito nagkanto sa Egypt na nagbakal sa pagkaon. Di amurang ginakuan ton base nga sa krisis ng lagkadya para kanaton. Aton pangamuyo taw anti-Arab sa Ginoo ang ining aton mga leader sa aton pungsod, no, unahan taman ang aton nga pungsod, no, nga ang safety kag ang security naton. Tiyan mo ni, no, siling tasang nagligad ang oil ara bala na sa Bible. Di ginsambit naton dito sa Genesis chapter 11 ang tublang Tower of Babel. Ang Tower of Babel siyempre nagatukod sila sang turi. Di siyempre ang structure ang ginimo nila dito, naghimo sila sa mga lupa. Kag ang lupa ginainit nila kalusundo ang gwa na krado hollow blocks. Kag ang mortar nga ra dira mabasahan naton do pareho ra kang semento nga murang nagakapot sang ginhimo nila nga lupa nga ginsugba nga nagbasgag nga naghimo bato tubtob nga sampaw-sampawon nila may ara sila gingamit nga mortar. Ito ang tabi sa the book of Genesis chapter 11 verse 3. And they said one to another, go to let us make brick and burn them thoroughly. Brick. Yung mga brick, no? Burn them. Sunugon sila. Agad siyempre, magbaskag. Them truly, and they had brick for stone. Araran, brick for stone, naging mga bato, and slime had they for mortar. Ang mortar nga nga mong slime, hindi mo lang ang mortar, agad nga magtapik. Base sa time ni Noah, mumanra, no? Ang pagbutang na balasan kwan, sang mga tinabuan na kahoy, nga tinabuan sang kahoy, nga dingding kang arka, possible ang mga raging papilit, no? Di karon ang ining slime nga ini sa time sang Genesis chapter 14 verse 10 ang duog sang Sodoma kag Gomora abundant sang sinang slime nga ina. Trawan nyo. Genesis chapter 14 verse 10. Kay balan mong natabo diri si Lot gin-kidnap. Si Lot nga rin nablas ni Abraham. Karon pagkabati ni Abraham naging kidnap si Lot kag ang iyang makopdanan, ginlagas ni Abraham. Sang iyang mga kopdanan man kag tugtog nga naabutan nila ang ining nag-kidnap kay Lot. Ang natabo diri ginsambit sang Bible sa verse 10, and the Vale of Siddim, masali nga Vale di nagambara kang valley, no? Kung nalupyakan o kung barangay. And the Vale of Siddim was full of slime pits. Ang duog sang Siddim napunan kang slime pits. Slime. Tubla sila naton kay na. Ang slime amura ang sticky substance, nagapulot, nagapilit. Pero buho nga may daw pulot gwa niya, no? Sa ton pa daw tugalbong, slime pits. And the kings of Sodom and Gomorrah fled and fell there. Sa sige nga palagyo kang mga hari sang Sodoma kag Gomorrah nahulog sila sa among mga buho sang slime pits ngay na, and they had remained fled to the mountains kag ang nabilin nga iban nakapalagyo. So slime pits. Karon, anong bot sa lingon sang slime pits? Ang slime pits gali nagapaathag nga ang duog sang Sodoma kag Gomorrah abundant ina, ang iyan nagamanifest ina nga abundant siya sang petroleum, oil nan.
Kay siling pa sang siyensya, once nga may nunlad ka dyan, may slime pit, ang nagapakita nga ang amo nga mga minerals dito sa idalom, mabot ang panahon gali nga nagasaka ra sa ibabaw. Okay? Nagasaka siya pa ibabaw. Ari diri sa ginabasa ko, sila nga petroleum is formed over millions of years from the remains of microscopic marine plants and animals such as plankton and algae, which settle oxygen poor environments and are buried under layers of sediment. Heat and pressure transform this organic matter into kerogen and subsequently into liquid hydrocarbons which accumulate in porous rock reservoirs. Ang petroleum daw, millions of years na siya na dito sa idalom, remains of microscopic marine plants. Siyempre, may mga tanom kuno dito, murabi, kag mga animals, ang mga remains nila dito, gintawag ini siya nga plankton and algae, dito sa idalom are buried under layers of sediments. Ang heat kag pressure naga-transform kuno sa sinang mga organic materials ngayon into kerogen. Ang kerogen, namura na tana, ang keros in Greek means wax. Ang gen means produce, no? Producer. So meaning, ang ining mga organic materials dito, naga-transform siya into kerogen. Wax rin ka na eh. Iyang kalimbawa, murang slime rin eh. No? Slime pits, kerogen, and subsequently into liquid hydrocarbon. Nagasaka siya, no? Into carbon, hydrocarbon. Naghalin siya sa porous rock reservoirs. Porous rock. Siling takal nagligad sa Sunday, masiling nga porous rock. Ang batugli dito sa idalo, may mga buho-buho orata na. Kita ka mo kang daw rough nga bato nga ginasidlan kang mga tubig da ulan no. Porous rock, bato nga may mga gagmay-gagmay nga mga litik-litik nga ginasidlan. Diyan ragal inagalin ang petroleum. Okay? Petro means, o kung petra means rock. Oleum means oil. Petroleum, oils from the rocks. Amurang mo silingon. Amurang nakita ta din sa scripture nga ang ining slim pits ngini sa Sodoma kag Gomora nagapatimaan nga ina nga lugar abundant siya sa petroleum. Okay? ang nakita pag diri naton, may mga scientist diri nga ang tawag sa ila young earth creationism scientist, o kon young earth creation scientist ang tawag nila sa ila nga kaugalingon. Ang ila naman nga pag-intindi nga sila nila, ang catastrophe kuno ni Noah's flood, sa tion nga nag-earthquake siya, posible nga ang tanan nga mga fossils dito nagdeposit sa din nga mga place dira. Okay? Kag ang ina nga mga materials dito sa idalo nga gisambit aton kay na amo na siya nakabuo kang petroleum, no? Hindi kuno kinanglanon nga millions of years pa ang mga nagligad kag mabuo ina nga mga minerals nga ina. Ang ilang nga pag-intindi nga sa time gid man ni Noah natabo na siya kag amo na siya ang mangin rason nga may mga petroleum kita. Okay? Tungod sinang mga organic materials nga during sa Noah's flood.
ibase man matod no kay ti sa Genesis chapter 6 nakita tabla nga ang hitabo sang time ni Noah. Why man ginsabit kang Bible nga nag-earthquake siya nga basta nga nagkuan lang siya ang tubig from the fountains of waters broken up siling sang Bible and the windows of heaven opened. Amo ang nagkaroon kang madamo nga tubig kag flood no. Kag may posibilidad nga ang litik sang lupa hindi siya lawlahog. Hindi siya nabaw kundi dalom kay ginlabot na gito ang fountains of the great deep si dalom. Posible nga ang seawater sumulod diri. Kasi siyempre kung may buho, ang tanan nga mga organic materials mahulog dira sa buho, no? Ayhan may mga tanan nga mga sea creatures, ayhan masulod sa buho. Tanan nga mga pananom masulod sa buho. Okay? Kaga isa pa man gani ang nakatingalahan nga may mga bato sa ibabaw kang mga bukid. No? Pero sa aton sa Napulak, may dako nga batoda din pagidto sa Batangas, din pa nga mga places around the world nga may mga dalagpo nga bato sa ibabaw kang bukid. Ti paano ina? Ti kadamo sa mga ginapakita sang siyensya nga ti para kanaton nagapahayag nga may dako gid nga natabo sa time ni Noah. Nga hindi bisan ang siyensya doon naghatag sang speculation, hindi taman mapatun kung paano na, no? Okay? So, temo na, no? Karon ang ikaduwa diri nga nakapakita kang mga young earth creation scientists nga siling nila creation with appearance of age. Ang ila pagintindi sa sining terminology nga ginamit nila nga ang Dios nagtuga sang earth siling niya in a mature state rin. Hindi silingan needs pa siya sang millions of years kag mabuo na siya. Pareho siling niya sa kay Adam, gin-create sang God si Adam, not a baby, kundi as a mature person. Mature ta na. Okay? Kag ginsambit lang natin ka nagligad nga pareho to dra, no? Nga ang suba, why ka kinanglan nga may malawig pa nga mga years kag mabuo ang suba. Kaya mura pag-intindi ta, no? Yung sabit mara kang Bible nga the first day nga nag-ulan siya, ti ano, since that time, amo pa lang pagbuo kang suba. Kaya yung tubig, kundi na siya nga manabaw din nga mga pwede mag-ilig ang tubig, dira na siya mabuo kang suba sa malawig nga panahon, no? Pero sa Bible, sa creation pa lang, ang Ginoo naghimo dahil suba. Apat ka suba ginsambit dira mo no sa Bible sa the book of Genesis, Pison, Gihon, ano pa gina siya? Hiddekel kag Euphrates River, di ba sambit anda? Apat ka suba sa among sa Garden of Eden nga nagadilig siya, nagabunyag siya sa Garden of Eden. Sa sadto dahil nga time naghimo ang Ginoo sang suba. While ka kinanglan sa malawig pa nga mga panahon agud mag-create sang suba. Ti ang pag-intindi sini sa mga young earth creation scientist amo na siya. So scientist di man sila nagatuon sang siyensya and then pro na apa nila sa Bible. Ginaangot nila sa Bible. Ti initanan anong buot naton silingon diri. Ang Biblia nagasiling, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Sa Bible, ang duta iya sang Ginoo kag ang tanan nga yari sa sini. Iya ini tanan sang Ginoo nga ginhimo, gin-design sa sining earth ngini nga ginistaran naton sa subok. Ugaling lang kung ano ang ginhimo sa Ginoo sa sining nga earth, ang tanan nga hinimuan sang Ginoo ginaagawan sang tawo. No? Di kada country, kada pungsod, may gina-provide ang Ginoo, may ginatag ng mga resources na para dira, no? Intended sa inyo dira.
Kung sa Middle East nga manggaranan sila sa oil, tiya mura ang kagustuhan ko Ginoo nga ginabless man sila sa Ginoo. Ang ibang nga country may mga kuan man, may mga resources mga ginatag sa Ginoo. Oil, no? Ara man. Di kita, miari man kita kuntani. Kada sa nga aton country man niya, agricultural land kita, kuntani amo ja paano naton, ipa-improve naton ang aton agrikultura. Okay? Kay sila tuod oil producer sila, provide sila sa mga hindi sila agricultural nga pero sa aton. Di kuntani amo ja ang aton tutukan ang agrikultura man. Okay? Kaya mura ba lang nga ginagawan kang tao ang ginhimo sa Ginoo, hindi sila magkuntinto sa ila. Kaya gaya mula ra pero may kita sa Ginoo nga silang Bible, for we brought nothing into this world and it is certain we can carry nothing out. Nagapakita nga hindi lang man kita masyado gid nga greedy kita, no? Mura gani nga isa nga may mga war nga ini katabo kay tungod nga ang greediness ara gid mo sang power, sang position, sang influence, amurang gusto sang tao. Okay? Ginsambit man naton sang nagligad si Alexander the Great sang 336 BC to 323 BC ang kabuhi ni Alexander the Great. Sa Alexander the Great bantog nga emperor. There's no more world to conquer. Nahibi siya. Siling niya why na sang iban pa nga duog nga i-conquer. The meaning greedy in military powers. Si Alexander the Great, na-conquer niya matuod. Isang why na sang awayon siya, hibi siya. There's no more world to conquer. Ti karon, expanded ang iyang territory, natabo sang si Alexander the Great, nagtaliwan na siya. Ang apat ka generals niya amo ang nagbahin-bahin kang tanan nga mga lugar nga ginconquer niya. Okay? Ang iya utod nga half brother niya nga si Philip, kag ang iya nga anak nga si Alexander the Second, ang iya nga legitimate son, kag si Heraclius nga iya illegitimate son, ginpatay sila. Okay? Sa tapos nga nagtaliwan si Alexander the Great, ang iya nga utod nga ini, half brother niya, iya nga bata, legitimate son kag illegitimate son, ginpamatay sila. Kay ti agod nga waay sa makapanubli sa sinyang mga dugo ni Alexander the Great. Ang mga tao nga ini nga may handom nga malain, dalok sa kagamhanan, dalok sa mangga, dalok sa posisyon, amo ang nagdumala kang mga kinabudlayan ni Alexander the Great. Tigin sambit naton sang nagligad si Ptolemy the First sa Egypt nga ginatawag Soter. Sa Egypt si Ptolemy the First, si Seleucus the First. Sa Syria gitawagan ni Nicanor, si Cassander sang Macedon. Si Cassander nga ini ang duog nga Macedonia kag Greece ara siya, no, bilang emperor. Kag si Lysimachus sa Thrace kag sa Asia Minor. Amo ning apat ka general nga ini. Okay? Ti amurang nakita ta nga ang tao, no, ara gid, no. Tungod sang greediness kang tao. Ti para sa aton ginaangot naton ining panahon naton sa subong nga ari kita sa crisis, no? Ang crisis nga ang experience naton during pandemic, kag ining crisis karon nga rin naman kita sa sining oil, may chain reaction mo. Basta gani nga magtaas ang oil, tanan ra taas gidra mga balaklon, no? Taas man ang nagademand man ang sweldo eh. Okay? Ang tanan may mga adjustment ang tanan basta sumaka ang oil. Again, ari kita sa sini nga crisis, ambot kundi kita padulong sa sini aton karon nga gina-experience
aton pangamuyo lang ha. Kita gyapon nga mga Kristohanon, pangamuyo lang kita. Kung ano ini ang madangatan naton na ini. Ha? Hindi lang kita magpanik, no? Kag magkasubo kay ang tanan ara sa Ginoo nga nagabuot sini tanan. Okay? Kag ano pang nakita naton diri? Amo ra lang nakita taman sa Bible. Kay nagatuon ra man lang kita sang ano ni pang tawag in times nga ini o kon tawag nga prophecy. Ang tribulation period, kung ano ang na-experience naton before pandemic, ayan sa talad, oil crisis kita, do nagagwa nga paano siya, do low pattern ang ining experience naton before kag tugtog talad during tribulation period. Pattern. May idiyaran kita kung anong mangin ara sa tribulation period. Sa tulad nga na-experience natin. Di nila blawog ang muni nga period. Thankful kita, spared kita, ang Ginoo may plano para sa ato. Ining ginahalat nato lang yang coming. Okay? So, tamura nga sa tulad, na may panahon kita, ikalitan ta natin na chimpo. Mura pero may ginasulit-sulit sa pagambal redeeming that time because the days are evil. No? Ang aton minsay permi do amo ni siya permi nagapunikit kita sa prophecy kay gusto ta nga i-motivate ang life naton, i-encourage ang life naton nga ini nga period kalitan ta. Santay nga panahon pa kita. Kita yang nga mga Christian ti ang principles ang pulong Ginoo araranda no. Mura blas naton nga why ti kinahanglan nga may anxiety nga matabo naton lo fearful kita. No. Why ti amora. Nakamaan kita kanaton nga confident kita sa pulong sa Dios. Ang principles ang pulong sa Dios ara-ara kanatan. Why ti dapat nga may sinisang Bible, God has not given us the spirit of fear, but of love and of a sound mind. Kalinang sa tagipusoon kagaton nga pangunahuna. Why na kita gintaw antika espiritu sang kahadlok. Rather gintaw na kita ti hope, no, paglaom, confidence, security sa aton nga mga kabuhi. Okay? Hindi ta pwedeng itago manining nga mga bagay. Why kita naga-create nga pahadlakan tang tao? No. Ang aton nga awareness. Amo ra nga isa mga bagay nga gina-broadcast ini sa ginaon air nato nga kay gusto taman nga malabot sa iban ko dinhi makalabot aton nga mensahe. Okay nga agod nga mapalapit na tampulong sa Dios. Okay? Kag mas mayad na lang ra nga pagising nga mensahe napukaw kita nga do nagtugak ang awareness kanaton, mas mayad na lang ra agod na makahimo kita sa isa ka decision para sa Ginoo. Agod nga makuan kita ma-encourage kita sa pulong sa Dios. May diri sa Bible mo. May diri sa Bible nga tungod sang kahadlok nila. Di nga nira sa the book of John, problem mo. Anong ginambal sa the book of John ba? Diri na. Sa the book of John, sa verse 23, ginambal sa John 23, and others saved with fear, pulling them out of the fire, hitting even the garments spotted by the flesh. Yang iban tungod sang kahadlok, pulling them out of the fire. Sa to pa pulling, anong pulling nga? Ginbutong mo sila sa kalayo. Hindi sila hindi mo pag nga gina-push mo sila na, kundi nga gina-pull mo sila, pulling them out of the fire.
tungod sa kahadlok nga nagkaroon kang awareness sila sa pagkahadlok. Isang sa ang tao, confident siya, abi daw, okay lang, nga daw normal lang man, iway man tinagari-mind sa ila. No? Iniya ang aton nga purpose diri, nga mas mayad na lang rin ang tao na hadlakan, nga ang iyang nga kahadlak, nagduluong sa iya sa pagkilala sa Ginoo. Okay? Na-remember nyo sa naligad nga sa kay Isaiah, si Isaiah nagambal dira ang mga tao nga saling niya, hambalang ka mo sang smooth, hindi ka mo magambal sang hindi nga niya siya, di na siya ganing sa the book of Isaiah na lipatan ko ron. Sa the book of Isaiah, about ko na malukit mo king. Nga siling sa mga tao dira, ambalang kamo sang smooth words o kung good words lang. Hindi ka mo magambal sa mga harsh, no, na mga words. Okay? Kay tungod ang tao hindi gusto nga maalarma sila sa ilang na pamatian. Okay? Kaya mo ni ang atan nga nakita diri, no, sa sini atong pagtuon. Kaga talking sang kanbala sang famine sa Biblia. Ang famine nga ginpakita sang Bible nga mga pasulod nga mga hitabo kay gin-mention naton diri ang Genesis chapter 6 verse 6. Ang mga major famines nga natabo sa Old Testament sa kay Abraham, Genesis chapter 12 verse 10, nga mura tanang si Abraham diri temporarily moved to Egypt sa Genesis chapter 12 verse 10. Sa time ni Isaac, Genesis 26 verse 1, may famine man dira nga natabo. Sa kay Joseph, no, Joseph's time in Egypt, Genesis chapter 41, natabo na siya, no, may famine dira, 7-year famine. Okay? Nga si Joseph ginimo ni Potiphar nga governor. And then sa time of the judges, sa Ruth chapter 1 verse 1, may natabo madang gutom sa time ni Elimelech, na Naomi's husband. Sa time ni David, 2 Samuel chapter 21 verse 1, may 3-year famine man dira nga natabo. Kag sa time ni Elijah sa 1 Kings chapter 17 and chapter 18, may natabo man dira nga 3.5-year drought and famine in Samaria. Na-remember niyo to? Si Elijah, no? And then sa time ni Elisha, 2 Kings chapter 6 verse 24 through chapter 7 verse 20, may famine man nga natabo dira. And then another 7-year famine, 2 Kings chapter 8 verse 1 and 2, sa time ni Elisha. And then sa time ni Jeremiah, sa 2 Kings chapter 25 verse 2 and 3, no? And then sa time ni Joel, may natabo man, Joel chapter 1 verse 1 through verse 20. Sa may New Testament, sa time ni Claudius Caesar in Acts chapter 11 verse 28, atublang siling naton nga ang mga Christian dito sa may Antioch of Syria sa time ni Apostle Paul, naghimo sila sa mga pagtipon sa mga bulig, agud buligan ang mga tumuluo dito sa Jerusalem. Kay may gutom mo. Okay? Kay nga nagutom dito o na kulangan ang mga tumuluo dito, kay Acts chapter 2, ginbaligya nilang ilang mga property, positions nila, gindala sa to the feet of the apostles, ay kunong ibuli gina para sa ministry, kay tiya ang ilang ginapabot, kingdom. Kaya binila right away, ang kingdom sa Ginoo, mabalik dayon, ma-restore dayon. Hindi ba nga before si Jesus nag-ascend to heaven, namangkot ang mga apostoles nga, saan mo, Lord, i-restore ang kingdom to Israel. Sila is hindi akon, kundi iya sang Father will. Kasi niya, hulat ka mo sa Jerusalem,
kay padala ang Holy Spirit. Nagramdaman sa Acts chapter 2. Tigin baligya nilang ilang mga property kay gusto nilang gamiton din sa ministry. Kung sila kabalo nga ang plano kang Ginoo, ang kingdom hindi pa mag-abot. Ano? Diri nga period, ang kingdom diri pa. May pa nga period kita, grace period. May pa ganin nga tribulation. Ang kingdom diri pa. Ang restoration sa kingdom. Kaya mura lang nga nagsala sila sa computation nila, sa calculation nila. Kaya amura ganing sa aton man nga time, hindi kingdom ginapaabot ang rapture. Rapture atong ginapaabot. Amura ganing why matakamaan kung saan mo nga period. Pero sa aton, nag-ready lang kita, handa lang kita sa sini nga period. Pwede nga sa sini, sa aton nga panahon, ayan sa panahon sa aton kabataan, ayan panahon pa sa aton mga apo. Way takamaan, no? Pero amo lara ginatawaan kita sang sang hint sang pulong sa Dios. Handa lang kita sa tanang nga tion. Kung ano man diang nabatyagan ta subong nga mga krisis, ang Ginoo ang nakaymalos ang sibo kuno ini tanan, no? Aton lang nga himuon ta lang ang ginapahimo sa Ginoo para sa aton. Sige. Ang isa lang ka bagay man tayo atong ginapangamuyo kay ari kita sa krisis, okay? Pangamuyo ta sa mga leader naton sa aton nga pungsod gid, no? Ang mga iban nga pungsod gara may andaman ra nga ginaplano dito kung paano sila makasurvive sa ning krisis nga ini. Aton may ariman. Aton lang pangamuyo ang aton nga mga leader, presidente ta, vice president naton kag down to sa sining level sa aton nga mga leader naton pangamuyo ta nga ang kalam para sa ila. Sige naton kay na ang food security, no? Importante gid ang energy naton. Okay? Ay kung oil lang rin ang problema, apektado gid ang tanan. Okay? Mura, no? Ang aton man nga pangamuyo kaniya mura lang nga ang food security gid importante. Ang kaproblema sa una bala sa NGCP naton dapat nga kun ang mga kung kang gobyerno naton, property kang gobyerno, tapon tani, gobyerno talang ang mapatikang, no? Hindi ta pagpaintrahan sa iban, kay kung intrahan ka kang iban, hindi natin sila makontrol. Pareho sining deregulation law ngay ni. Hindi ta makontrol ang mga negosyante kung anong gusto nila sa aton nga pungsod. Wala sang kontrol ng aton gobyerno sa sining deregulation law ngay ni. Ilabi na ditong pitron sa muna aton man to. Kaya mo gani nga again, no? Lesson learn na basta tan gani nga po property katong gobyerno ang may otoridad, no? Para sa seguridad ng aton nga pumuluyo sa aton sa aton pungsod. Okay? Kag tigyan ang kanang resources kanimo, siyempre may makasarang ka, makapabol ka sa pagpatikang sina. Okay? Tamura ang ato lang nga pagpangamuyo. Ang kinahanglan man ang unity. Once ganing way kita naka-unite sa crisis, ay badlay gid. May iban nga po din ang krisis, may kalamidad, diyan man iban nga may oportunidad ko, no? Opportunist sila sa tion sang kalamidad, hindi ra dapat, no? Sabay lo nga magbinuligay kita. Di kita nga sa simbahan, aton nga pagpangamuyo lang sa aton mga leader. Sige, dila kita kotob, kaya nga time nagalakat na. May mga dugang kita sa pagpamangkot. Sige. Kadamo sa mga bagay nga way pa naton intindihan kuno ang mga pasikot-sikot sa aton nga mga ginahimo ang aton nga mga leader. Ting aton ginatugro talang sa ilang kaalam, no? Kag ang kaalam nga nagagikan sa Ginoo sa pag himo sa ilang mga obligasyon. Sige, kay way naman kita oras. 11:26 magapangamuyo talang kita. Jesus, thank you gid sini nga aga. Thank you gid sa sining mga pulong mo amo natunan nga nakita na mo sa imong pulong
gina-relate namon ini sa matuod nga realidad sa amon pagpangamuhi. Ari kami karon sa sining nga krisis nga ginatubang namon. Kami confident lang sa gihapon kay ara ikaw nga nagapasalig nga hindi mo kami pagpabayan. Buligan mo kami sa tion sa amon nga mga ginatubang subong nga mga problema sa amon nga pungsod. Nagapangamuyo kami, tawiti kaalam ang amon nga presidente, ang amon nga mga vice president, amon mga leader diri sa idalom, amon nga mga congressmen, congresswomen, and then nangamon nga mga mayors, amon nga mga governors, kag tanan nga mga lawmakers namon. Kag praying kami Lord ikaw magatag sang kaalam sa ila, kag ang Dios nga kaalam ara din sa ila. So thank you Lord, dapat sa sining nga krisis nagabinuligay kami, nagpanganguyuay kami, kag ginasalig gid namon sa imong gahom kag kaalam. So salamat gid kag hindi kami magkalipat nga ang pulong mo matuod, kag dapat nga sa sining tion hindi kami magpahilayo sa imo. Ikaw gid ang amon nga kapyutan sa sining amon nga ginatubang subok. Kagamon nga mga pumuluyo, tawiti kabakol. Salamat gid sa sining adlaw, kag ginabalik namon ang pagpasalamat kag pagdayaw. Salamat sa imong kayo sa amon tanan. Sa amon nga mga Facebook viewers, salamat man ara sila padayon nga nagapakigupod sa amon sining pagtulsi mo pulong. Inyamon pangamuyo in Christ mighty name. Amen and amen. Sige. Sa sining aga, thank you again sa liwat sa aton presensya. Kag kahapon, thank you man sa mga women's naton ara kamo kahapon sa partition na tiyang inyong fellowship nangin maayo man. And then ang highlight naman sang ano ni women's apa no sa may dito kita sa kamo sa may sa church ni pastor kan ginaistriyan para no ay dito malapad, so hindi mabudlay ang lugar. Dito kita sa kay pastor, pasili kay pastor pa Janelle, no. So ginaplano pa ang women's annual fellowship ninyo. Okay, sige. May 16 daw. 16. Sige, praying sa inyong kanami ra sa fellowship ninyo. Kuan man kita, pasalamat man kita sa Ginoo sa mga kabataan nga nakatapos no sa mga senior high nga mga kabataan. God bless sa inyo. Kag sa ikasunod man kamo nga tikang sa inyong pagtuon sa tertiary paninyo education ninyo no, nga muyo kunara kamo sa college. Okay? Sa gyapon hindi kita magkalipat ang Ginoo din mag-guide sa inyo. Kaya sa aton nga mga graduate man nga mga ara sa sa college no, God bless man sa inyo kag sa mga inyo mga trabaho. Sige, magakanta kita sa siningation hatag ka kay King. Okay, kag after that magakanta kita naman sa aton nga special number. Salamat man gali no, sa mga kabataan naton nga diri sa Gimbal may mga pagkita dito no. Ang kabataan naka-attend sa may Iloilo Baptist Church sa conference dito. Mga 30 kabilog ng mga kabataan na sa Gimbal. Galing ang ating diri si Manway kita sang nagkuhan dito, no? Participant dito. Kamaldan, no? Namira tayo ng fellowship. Isa man ka bagay galing, way kita sang salakyan na atin, no? Unless kustodin natin. Praying sa sunod naman nga pa kung may mga activity sa kabataan na may nga ara kamo ka na mo kaya do sobra sa kalibo nga kabataan kasi naman din puno ang among simbahan dito sa Iloilo Baptist Church. Sige na praying sa masunod kag pwede man na yung isang drill lang sa aton kay mo pa kita diri may mga youth conference youth fellowship kita na meeting nga nag-attend kita ha. Sige, thank you again. Gagatagta kay King siningatan. Okay, please open your hymnals in hymn number 44. Constantly waiting. 4-4.
a peace in my heart that the world never gave. A peace that can take away the trials of life may surround like a cloud, but a peace that has come there to stay. Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely. His presence of mine. I will never leave thee. Jesus is mine. Seem to sing of a Savior and King, when this sweetly came to my heart. Troubles all fled away, and my night turned to day. Blessed Jesus, how glorious thou art. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely. Whispers also kind, I will never leave thee. Jesus is mine. This treasure I have in a temple of clay, where'er on His footstool I roam. That is coming to take this glorious day over there to my heavenly home. Constantly abiding, Jesus is mine. Constantly abiding, rapture divine. He never leaves me lonely. Whispers also kind, I will never leave thee. Jesus is mine. Okay, thank you sa itong song this morning. Mayroon kita pa na time, isa lang ka-testimony, kamera kita. Ay Ara, naroyan mag-testimony. Sige. Isang ilang ka minutes. Just encouragement. Ara. Testimony, may aton mga Facebook viewers yung pamatinig kasi may butang man kita nga ma-encourage sa ilang. Sige, Lalaria. Lalaria. Paborito na ito si Lalaria mag-testimony na itong sa nga experience siya sa Ginoo, itong sila nga edad. Marablang nga doon, na-bless kita na yung life, no? Lalaria. Sige, mga Facebook viewers, no? Na pamati sa ato. Ata natin si Lalaria. Diyan nga kaninyo tanan, no? Naliyawon kira kayo karong nga adlaw nga naka simba kita sa espiritu kakabaturan, no? Kagalihawon gira Ginoo sa akin ng kabuhi kay tawan ang paginakus ang gusto kakabakot kapon ora ako katin kay ang doon na ano gid ako nga gusto ko magang-aten ako pero nabatyagan ko nga ang akin lawas hindi ko gipadara magpanaw ganyan ko daw hindi rin po kapanaw magbinid akin kahit no
Amo sige nakapakamuyo ko. Nagabasa ako kang Bible sa mga inagihan kang Ginoo sa ana nga pagkabantay sa cross. Diyan ako nagabasa kara sa Lucas, sa Mateo, karagdag basa ko na po ang lugid ang pagkaginoo bala no, ang paglansag ka na, ang pagdakip ka na no. Ang muna pala ka namin ikaw ng pulong na ginoo babasa mo sa kasi lang ako kasapan na pasiga ko lang sulo ang magbasa ako kurang takitubra mo lang pala takitawag mo makain kamura pala naura ay amo pa doon naluoy ako sa bata ako no nga mo ga serbisyo ka na kung magpanaw ganit ka na kaingkang-ingkang man ako na makapan pa ako makapanaw pa ko pero pag-abot ka niya ang pinir ka kay ko hindi ako kapanaw namo pa ako kay pwede binta ko na kung hindi ka panawagan akin kung akin bata kung na ba kung drive hindi ka na mapanaw ayawan si Ma'am Perdi kasi pit ka libo madaan na layo ito kung panawon nalit sa karsada niya kung makapanaog mo dyan rin di ko na ako pa mo ganit kung sige lang mabasa ako ka-Bible dyan sa balaya wala man ko tubra ko di nga amur lang kartarakin ko ng mga pastor ni Jesus sa Bible amur ako ginabasa ka namin mo amur pa pasalamat kina ko sa Ginoo sa dugang kabuhi ang itaw kang Ginoo kanagan nga sa gyapon masapuan ako nga nagapadayon sa pagalagan kada nagdalyawon kita karon nga adlaw no nakita tanan nga naga tuo sa Ginoo mapadayon kita never give up kita hindi kita maguntat sa pagalagan sa Ginoo basta biyan lawas ta dabot pala salamat ako sa Ginoo sa ating mga pastor abisan sa baraya at balay pero sa gihapon masapuan ba sila nga nag-aalaga sa Ginoo nakipigan sila kang Ginoo sa andang pagtuligya sa simbahan nga safety man kakita man tanan nga nagapagtuligya baligan kita sa Ginoo nga magpadayon di kita no bisan aton balay marapit lang pero ginahapit ako ni pastor sa balay ginapasakay na ako hindi ako kapanaw di kya pero kung mabuhayan ako gauna ako na doon ako mga bata kang apo ko diya sa simbahan yung mura pala pasalamat kaya ko sa dugang nga kabuhi ang tawad ko Ginoo ka Panginoon ng amiyad maman-an ko pa kung ano ang miyad ka hindi no pero ang mula pala nga ang akin nga kaintangan doon ulod basi kung hindi ako no ginapaminsan ko pala ikaw lang parang kanaki no birthday ko sa June basi kung dyan magusta doon na ka doon makakot ako basi sa June hindi ko lang kung agit ka kabuhi ulod sige lang dugangi lang akin kabuhi gusto ko pag magalagan kay Ginoo gusto ko pa ang makita nainggit ako sa panimalay ni nayaaning buhay patana mura sila yaaning pero ang pamilya ubos kita Ginoo mula lang sa bulahan sila ako nakamuyo kung lumasan kung pasanda na mag-alanggan ka din mo lutan din ka ang dati pusuon na magparapin ka din mo kapag maayos ka pa sa wala nga ino na ang ganyan ikaw Ginoo na ilang gusto nang maluwan gusto ko pa nun na makita ko aking pamilya na nagadayaw ka nagasimba sa imo sa espiritu ka kamaturan daaman pa din malay ako si Angelita si Minda matutong magpanawag na akin malumbat lang ang cellphone sa amon ng mag-istorya na parte sa Ginoo di amura lang ginakot ka lang nambang ka natin kung naman panguyo ka lang dyan kabay pa nga maabtan ko pa ikaw kung abot ako uli ang konsentrasyon tuig amura blado buka kunya salamat kita Ginoo panguyo ilang ako dyan kagawaan ko yung kakabuhi pero masin kung ako'y rin ako pero salamat sa Ginoo nadya pa ako makapana pagbuti sakto naturan ko Ginoo sa pamanaon ng amiyan mamanaan ko pa ang miyan kaindik no pero dyan ako sa Ginoo nag-ano ginako sa Ginoo nga tawaan na ginako sa gusto kabakot kagaaran sa paggamit ka ng pulo ang muna lang dalayawon ka ng Ginoo sa akin ang kabuhi karoon ka adlaw kaya ako na sige lang Lola Daria salamat kasi mga kabuhi panawon ikaw tuto pastor na tay-tay may tay-tay matulog pa ikaw to mapanawon nakabot pa sa hanging bridge sige Lola Daria thank you guys sa mga testimony so siningat yun kaya tanong oras nagalakat so mata kita sa special number iyan ka natin or song number
also praying with the Pastor Sam, Ma'am Teresa, ng ngalawas kada Pastor Sam at ngalawas para sa iya. Sige. Siguro samtang wala pa. Mga muyo kita sa mga tithes and offering sa sinikation. Pangapin natin si Sister Bina sa pagpangulo for the tithes and offering. Sa imo ang may nga padaan, ito sa siningadlaw, na tayo panamon, pinapasalamatan sa siningadlaw, dala mo kami sa siningadoo, na makasimba, Lord, sa Espiritu, maturan, bakit ginoon ko pangayon sa patawad, salamat imo sa imo hamili nga dugo, ginula sa cross of Calvary, Lord, na pagi sina Ginoo sa bugay nimo nakabaton kami sa kaluwasan. Salamat man Ginoo sa siningang semana sa imong katutom sa among kabuhi. Despite kami madamo sa mga kulangan sa imong Ginoo, pero sa gihapon ang imong katutom sa among kabuhi padayon. Lord God, ikaw mag-bless man Lord sa tagtatag sa kakamot ng You are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Amen. Amen. Kaya pala mo nakabati kang isa na nga itong mga Facebook viewers, no? Ating alam mo sila sinugakanta. Amen, no? Okay, thank you, sir. Sige, thank you. Some more, may ari bagi kita? Okay na? Sige. May manami ng mga manukanta mati sa ato na. Pero nga tago-tago lang, no? Sabi ni, bless man kita kay Ma'am Jerisa, no? Isa na naman namin ang manukanta nato, no? Michelle, no? Yung mga young people nato nila, ipos-ipos lang si Crystal Faith. Okay. Hindi mo na. Sige. Again, thank you again sa inyong mga participation. Kaga, okay naman? Ha? Tuway naman kita sa lugang pang sige. Sige, mapusit nila kita sa aton nga pagtuon sa punso nila. Kaya doon oras ng nalatag na. Sige, sa aton mga Bible, magabukas kita dira sa aton katapusan nga pagtuon sa pulong sa Ginoo.
Dali kita sa libro sa okay. The book of 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians 15. Ini adlaw sa siling nila daw sa pagkabanhaw, no? Sa atong Ginoo. Ini ko na lang ni siya. Daw baga reflection na lang ini para sa aton ang matuod na atong Ginoo sadto pa, no? Nagtaliwan siya, din lubong siya, kag nabanhaw siya. So ini dari kita sa libro sa 1 Corinthians chapter 15. Nagasambit ini din Apostol Pablo nang sa kapano sa aton nga Ginoo sa libro sa 1 Corinthians 15 verse 12. Now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you, that there is no resurrection of the dead? Mag-pray kita, Lord, of the kami sining meditation namon sa ikaduwa nga bahin sa pagtuon sa imong pulong, ano bla ang mensahe sini para sa amon, ang realidad na sa din ikaw nabanhaw, kag ini ano ba lang ang mensahe nga mahatag mo para sa amon. Tutuy kami sining nga aga, kag ligo nang amon nga hunahon namon tagpusoon sa imong mga pulong, kag sang imo ginhimo para sa amon. Inamon pangamuyo sa nani Kristo Jesus nga Ginoo. Amen and amen. Okay? Why the resurrection of Christ is so important? Nga na importante ang pagkabanhaw ni Kristo Jesus para sa aton. Ang pagkabanhaw sa atong Ginoo ni Kristo Jesus, hindi lang siya daw isa ka fundamental part of the gospel. Hindi lang siya kuno importanteng kabahin sa gospel o kung mayong balita. Kundi ginakabig ining it is the glue that holds every part of the gospel together. Abot nga silingon nga do pareho ini kuno sang glue. Glue ginagamit nga itapikon, itapik ang duha ka bagay nga with his father but became a man. Ang iyang life, his life and teachings nga ginbilin niya sa aton. His death and resurrection. His ascension, nakayap siya to heaven. And his second coming, magabalik siya. Na? Si Kristo Jesus diri is the center of Christianity. Kung wala si Kristo, wala sang Christianity nga ginatawag. No Christ, no Christianity. No Christ, no Christians. Wala man sa mga Kristohanon. So ining 1 Corinthians chapter 15 nga ginbasa naton kay na sa verse 12. Now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? Kung si Kristo ginawali nanungod sa iyang nabanhaw siya gikan sa mga minatay, may iban sa tunga ninyo nga nagasling nga wala sang pagkabanhaw. No? Some among you that there is no resurrection of the dead. Sa Apostol Pablo nga sa inyo, iban sa inyo wala nagapati nanungod sa pagkabanhaw. If there is no resurrection of the dead, then is Christ not risen. Wala kung tani mabanhaw si Kristo kung wala sang pagkabanhaw. Verse 14, and if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Yea, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God, that He raised up
Christ, whom he raised not up, if so be that the dead rise not. Sila ni Apostol Pablo. Dugang pa sa verse 16, and if the dead rise not, then is not Christ raised. And if Christ be not raised, your faith is vain, ye are yet in your sins. Then they also which are fallen asleep in Christ are perished. Nagambal ini sang mga namatay ran kay Kristo Jesus. Mga Kristiyanon nga namatay na. Tisiling ni Apostol Pablo diri, nyan wise laman sang paglaom. They are perished. And if this life only we have hope in Christ, we are all of all men most miserable. Sila Apostol Pablo ang inatumad niya diri, kung wala si Kristus mabanhaw, do pariyo lang kuno kita sa iban man nga mga tao nga wala man ipaglaw. So meaning nga ang pagkabanaw ni Kristo Jesus diri nagadulong sa aton sang dako nga paglaom. Na hindi kita pariyo sa iban. Okay? Now, the resurrection of the Lord Jesus Christ is so important. Importante diri. Ano nga bagay diri mahatag niya? Nag-approve siya to prove that Christ is the Son of God. Nagapakita sa pruiba nga ining Kristo, nga ining Jesus, nga ining namatay sa krus, naghambal nga siya amo ang anak sa Diyos. Anak siya sa Diyos. Okay? In Romans chapter 1 verse 4, naghambal nila, Romans 1:4, siling sa Bible, Romans chapter 1 verse 4, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. By the resurrection from the dead, ining Isos ini concerning His Son Jesus Christ our Lord. Silin sa Bible dira sa verse 4, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. Nagahatag pruiba nga ini si Kristo ini anak sa Dios. And number 2, to prove that Jesus Christ was who he claimed to be. Tinaghambal ini nga ginapamatud-an niya nga siya gid, no, in John 19 verse 7, tanawtan sa John chapter 19 verse 7. John 19:7 nga why kita sang pagduda sang kabuhi sini ni Kristo Jesus nga siya gid ang aton nga Ginoo. In John 19:7 tanawton, the Jews answered him, we have a law, and by our law he ought to die because he made himself the Son of God. Tigin claim niya mo nga siya anak sang Dios. Ginasugid niyang matuod kung sino siya. Ginapakita niyang pruiba nga siya gid nga amo ang anak sang Dios, the Lord Jesus Christ. Kag number 3, to reveal Christ's power over death. Ining pagkabanaw ni Kristo Jesus nagapakita nga may gahom siya bisan pa sa kasuguan sang kamatayon over sin and death. He has power over sin and death. In the book of Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Ang sala may bayad, among kamatayon, apang ang dulot sang Dios among kabuhi nga walay katapusan pagi sa persona, pagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iya pagkabanaw nagatag sang gahom sa aton sa pagdaog sang sala kag kamatayon. Kag ikapat nga rason, to prove Christ's power to forgive sin. Siya ang naghatag sang may gahom sa pagpatawad sang aton nga mga sala. Pagpatawad sang aton nga mga sala. In 1 Corinthians 15 verse 17, dito sa aton ginbasa kay na 1 Corinthians 15:17, and if Christ be not raised, your faith is vain, ye are yet in your sins.
kung tani ara pa kita gyapon sa aton mga sala. Pero tungod sang pagkabanaw sa aton Ginoo nagapakita nga gindaog niya ang sala kag naghatag sang kapatawaran para sa aton. Sa ikalima diri nga rason, to prove the gospel is true. Nagapakita nga ang mayong balita matuod. Mayong balita matuod. In 1 Corinthians 15 verse 1 through verse 4, 1 Corinthians 15 verse 1 through verse 4, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Suno sa mga kasulatan. So ining pagkabanaw sa aton Ginoo nagapakita diri nga nagapamatuod nga ang gospel nga ginawali naton nga ini matuod. Kay ini nagaanget sang iyang nga kabuhi nga siya namatay gilubong kag na panahon. So ang gospel nga ini talking about death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Matuod ini nga gospel. Ginpamatud-an niya tungod sa iyang nga pagkabanhaw. Ini nga gospel why ni useless ni, powerless ni kun waay ginopdan sa pagkabanhaw sa aton Ginoo. So hindi kita mawiya sining gospel nga ginawali naton, gina-share naton kay ini ginpamatud-an sa iyang nga pagkabanhaw. Kagdugang padri sang pagkaimportante sa pagkabanaw ni Kristo Jesus to give us a living hope. Naghatag sang buhi nga paglaom. Amo to kinaginbasa naton sila Apostol Pablo. Kay kun waay nabanhaw si Kristo Jesus, pareho lang kita sa iban nga tawo man nga ora sang paglaom. Okay? Kay ikapito diri nga rason to show us that we will be raised like Him. Ini nagapakita man ang pagkabanaw ni Kristo Jesus nga magabot pa ng panahon nga kita banahon niya, nga subong siya nga nabanahon. See? Tiyan mo ragali, no? Ang kanami sang kabuhi naton nga mga Kristiyanon, ang iyang nga pagkabanaw nagahatag sang seguridad, confidence sa aton nga mga kabuhi kung ara na kita sa Ginoo. Mabot man ang panahon nga banahon man niya kita. Hindi lang permita ginabalik-balik ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 and 17 ni, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Panahon kita sa natong Ginoo sa maabot ang panahon. Kag ang ining pagkabanaw ni Kristo Jesus may matahom ining nga reflection sa aton nga mga kabuhi. Kita nga mga Kristiyanon will enjoy the resurrected life. Ma-enjoy ta ang ining resurrected life nga ini. Like Christ nga nabanhaw man siya. Hatagan niya kita sa glorified bodies, raised in power. Okay? Kag ining resurrection ni Lord Jesus Christ naga-signifies ini sang ultimate victory over sin. Dag-o naton ang kasalanan kag ang kamatayon. Nag-offer siya sang hope para sa aton. Kag naghatag sang assurance sang kaluwasan para sa aton, assurance of salvation and the promise of eternal life sa kay Kristo Jesus. Kaya mo niyang ginhimo sang iyang nga pagkabanhaw para sa aton. Hope amidst despair, victory over death and sin, validation of deity and scripture. Ang pagkabanhaw ni Kristo Jesus nagapamatuod, nagapatunay kang iyang nga pagka-Diyos, kag nagapatunay sang scripture nga ini, nga matuod ang ining scripture. Okay? Ang fulfillment
sang scripture nga ini abo ang kabuhi sa atong Ginoo. Death, burial, and resurrection ni Lord Jesus Christ. Nga sadto pa gin prophesy ron sa madamo nga mga beses sa Biblia ang iya nga kabuhi. Ang iya nga pag-antos gin prophesy ron sa Bible sadto pa. The book of Isaiah, the book of Jeremiah, kay iban pa nga mga prophets, gin prophesy ang kabuhi sa atong Ginoo. Nga hindi mo ra makita sa iban nga mga founder kang iban nga mga religion. Only kay Lord Jesus Christ. Kag ini ang iya pagkabanaw nagagarantiya dag guarantee of future resurrection. Amo to sila naton kay na. Nga banahon man niya kita. Naga-validate sang aton nga salvation, nagapatunay kang aton kaluwasan. The power of new life, nagahatag sang gahom sang bag-o nga kabuhi. Subo nga si Kristus na banhaw, bag-o nga kabuhi, amuman ang aton kabuhi. Ipakita taman ang bag-o nga pagkabuhi bilang Kristiyano. Nasadtuan ay way pakita sa Ginoo ang kabuhi naton, naga-enjoy kita sa kalibutan nga ini sa pagpakasala. Kay tungod nga wala naton nakilala ang pulong sa Ginoo kun sa Kristo Jesus sa kabuhi naton. Sa tion nga nakatuon kita nga higugmaon si Kristo Jesus ang aton kabuhi, nagtuon man kita sa pagigugma sa iyang pulong. Nagtuon kita sa pagigugma sa ministry. Nagatuon kita sa pagigugma sa iban nga kalag. May concern kita sa iban nga tao. So nagagaranti sang the power of a new life. Kag nagapakita sang God's unstoppable power. Hindi ta mapunggan ang gahom sang Dios, ang purpose sang Dios. Diri nagapakita sang ginhimo niya sa kay Kristo Jesus nga nabanhaw. Okay? Ti amo ini nga mga bagay ang pagimportante sang pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Ang pagkabanhaw ni Kristo Jesus, number 1 diri, for Jesus Christ, para sa iya, it proves Jesus Christ is God. Amo to sila naton kay naman, kagagin sulit naton. Kag naga-prove nga he is the Son of God in Romans chapter 1 verse 4. Kag ini nagapakita sang future exaltation and worship kay Lord Jesus Christ at yung nabanhaw siya. In Philippians chapter 2 verse 9, every knee shall bow. Di ba sila sa Bible dira? And every tongue shall confess. Kay ina katumanan nagapakita nga si Kristus dapat nga i-exalt siya, kag i-worship siya, kay siya nagpakita nga nabanhaw siya. Kag ini it marks the beginning of his headship over the church. Ang iya nga pagkabanhaw panugod ina nga sa diin siya ang headship over the church. Siya ang ulo sang iglesia nga ini. Ang iglesia amo kita nga mga tumuluo. Hindi ang simbahan, ha? Hindi ang local church, hindi ang katedral, bisan ano nga nami kang structure kang building, hindi amura ang ginatubod natin nga church, kundi kita nga mga tumuluo, amo ang church, his body, and he is the head. He is the head of the church. Okay? Kaya ang iya nga pagkabanhaw, nagapakita diri, it prepares the Lord to fulfill his next promise. Ano ina? I will come again. I will come again. Sa tapos na nabanhaw siya, nagkayab siya palangit, mabalik siya sa rapture, in the air, maupod kita sa iya, and mabalik siya sa iya nga second coming. It prepares the Lord to fulfill his next promise. For us, para sa aton, ano ang madulong sang resurrection ni Lord Jesus Christ? It guarantees our justification. Naghatag siya garantiyan sang aton nga pagkamataron. It guarantees our power to live a godly life. Naghatag garantiya nga kita nga mga Kristiyanon dapat magkabuhi kita sang Diyos nun nga pagkabuhi. New life, ang to siling aton kay na, new life. Bago nga kabuhi kay Kristo Jesus. Siling sang 2 Corinthians 5:17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. Bago nga kabuhi kay Kristo Jesus. Number 3, it guarantees our resurrection and victory over death. Pinsulit na lang. Na? So, nagagarantiya sa aton pagkabanhaw kag pagdaog sa kamatayon. Sila ni Apostol Pablo in 1 Corinthians 15 verse 55 and 57,
Anong sila ni Apostol Pablo? O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Naghatag siya sa aton sang kadalagaan. Pagi sa ano? Pagi sa iya nga pagkabanhaw. Wayron sang gahom ang sala kag kamatayon para sa aton. Gindaog niya ang kamatayon pagi sa pagkabanhaw niya. So amo ning kabuhi sa aton nga Ginoo. Kag ano ang mahatag niya for the lost? Sa mga nadula, ang pagkabanhaw ni Kristo Jesus guarantees coming judgment. Paghukom. Siya namatay, ginlubong kag nabanhaw, ang iyang pagkabanhaw, ang tanan nga nagsikway sa iya may katalagman sa paghukom sa nato nga Ginoo. Hindi ba sinisang Bible sa iya nga coming, ang tanan nga naghimo sa iya, bisan nga nagbuno sa iya nga kilid, makita siya nga sa iya nga pagbalik. Ang tanan nga nagsikway sa iya mag-aatubang sang judgment nagabot ang panahon. Ang tanan nga nagatamay sa ngalan ni Kristo Jesus sa subong nga panahon, ginatamay ang Christianity, ginatamay si Kristo Jesus, ginapasipalahan ang pulong sang Dios. May iban nga country nga ginaban nila ang pulong sang Dios. Dili ka pwede nga magwali dito, mag-share dito sang gospel. Ginabawal ang pulong sa Dios. Magabot ang panahon, maghahatag kamo husay sa Ginoo. Siya nga pagbalik. Nabanhaw siya mo. Ay kuway siya mabanhaw, ti ay sang paghukom sa inyo. Ito mo nga nabanhaw siya, maabot ang panahon, mag-atubang ka mo sa iya. Amo na siling sang pulong sa Ginoo nga ano siling ni Amos dira, prepare to meet thy God. I think si Amos nga samtang nga way pa siya, no, magpasag-uli kita sa iya. Ginataga niya kita sa ministry of reconciliation. Bisan ano kita ka makasasala, ang Dios handa sa pagpatawad sa aton. Maalwan siya sa pagpatawad. Bugana siya sa iyang gugma para sa aton. So for the lost, in Acts 17:31, ano siling sang Acts 17:31? Acts 17:31, nagasiling dira 17:31, because he hath appointed a day in the which he will judge the world in righteousness. Hukman niyang kalibutan pagi sa pagkamatarong. By that man whom he hath ordained, whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead. Sino ina? Si Lord Jesus Christ. Okay? He will judge the world in righteousness. By that man, and that man is the Lord Jesus Christ, ang atong Ginoo nga nabanhaw siya. So amo ni kag ikapat ri, for Satan, para si Satan, kay Satan naman niya. Ano ang pagkabanhaw ni Kristo Jesus? Siling diri, it sells the dome of Satan forever. Magabot ang panahon man nga si Satan ang iyang katapusan. Ihaboy siya diri sa atong Ginoo diri sa iyang in his last diri, no, judgment diri, o kung sa iyang his doom sa sining place. Okay? Si Satan. Diri sa liwat suliton naton ang pagkabanaw ni Kristo Jesus diri nagapakita nga amo ini nga aton nga cornerstone kang aton nga Christian faith. Cornerstone, masling ta cornerstone. Corner, haligi. Haligi. Ang haligi amura ang foundation, ang haligi. Ang pagkabanaw ni Kristo Jesus amura nga aton nga haligi, foundation kang aton nga Christian faith. Hindi kita mauyog. Kundi mapaggan kita ang aton panindugan, ang aton nga pagtuo tungod sa iya nga pagkabanhaw. Okay? Ginkuan niya, ginsiliwan niya sa iya nga pagkabanhaw. And then, ini naga-transform kang aton nga kabuhi, kag naga-provide, pagi sa pag-provide sang victory over sin and death. Nagagaranti kang eternal life. Nagatag sang daily power, pagi sa through the indwelling of the Holy Spirit sa aton nga kabuhi. Sa tion nga ginangkon ta si Kristo Jesus sa atong Ginoo ka manluwas, ginsiliwan kita sa balaan nga espiritu.
sang balang espiritu, daily power through the indwelling of the Holy Spirit. Kag naga-validates diri si Jesus Christ as the Son of God. Kag naghatag sang nagkuha sa aton nga hopeless moments into a future of joy sa aton nga kabuhi. Okay? Hopeless moments naton. Agod nga makaroon kita kang future of joy sa kabuhi naton. Si Lord Jesus Christ. Kag sa subong, no? Sulito naton aning pagkabanaw ni Kristo Jesus para sa aton. Amo ini ang ginhatag niya sa aton mga kabuhi, ang ini nga mga bagay. So, mga rason ina why the resurrection of Jesus Christ is so important. Tungod may madamo siya na mahimo sa aton nga mga kabuhi. Ha? So, kabay pa man, ining pagkabanaw sa aton nga Ginoo, nga gina-remind kita bilang isa ka reflection ng kabuhi naton. Magkabuhi kita sa bago nga pagkabuhi ayon o kung pattern sa kabuhi sa aton nga Ginoo, no? So hindi kita magkasubo, kundi nga ang kasubo bay luhan sa kalipay. Ang kasubo ang iyang nga mga disipulo, abi nila si Kristo nga ilang ang ilang leader, why na to? Nagbalik na sila nga mga trabaho. Imbayaan nila si Kristo Jesus, imbayaan nila ang ministry. Nga sabihin, ginpahimo sa nino para sa ila. Sila niya, why na to? Ang aton nga si Kristo Jesus na to, inupod na to. Nagbalik sila. And then, ginpakita ni Kristo Jesus na sila niya, buhi ako. Sila niya, Tomas, ginpakita niya kay Tomas. Tanawang akong kilid, tanawang akong nakamot. Ako gilin. Diyan mo na, no? Sila niya kay Peter, do you love me more than this? Palangga mo bala ako, labaw, sinitanan sa ibo ginay mo. Sila niya, Lord, you know that I love you. Sila ni Lord Jesus, feed my lambs, feed my sheep. Kung palangga mo ako. So meaning, balik ka. Kag himua, no? Pakana ang mga panon. Kaya mo mara sa kabuhi natin, no? Nga ginabuhi ni Kristo Jesus ang ating mga hopeless moments sa kabuhi natin into sa ito a future of joy na magkalipay ka. Again, siling sang 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 and 17, and so shall be ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. Maglinipayay ka mo sa sining mga pulo. Magatakop kita sa isa kapag pangamuyo. Jesus, thank you kita sining aga. Salamat sa imo mensahe nga gina-remind mo kami ng mga pagkabanhaw. Ang pagkabanhaw mo, Lord, naghatag sang dako nga kalipay sa among mga tagipusoon. Naghatag sang dako nga kasidla. Dako nga paglaom. Dako nga kasanag para sa amon. Lord, salamat gid sini nga mga imo nga ginhimo para sa amon nga mga kabuhi. Kag kami nga makanakani mo, pasalamat kami nga may mga pulong kami sang encouragement galing sa imo alagad nga si Apostol Pablo. Nga ining pagkabanhaw mo naghatag gid sang dako nga kasanag para sa amon. Kagabay nga ini nga mga pulong nimo Ginoo makita sa amon nga mga kabuhi kag magahatag sang kapawa man kag kasanag sa iban nga hatagan namon sa pagpaalinton sa ining mga pulong mo. Salamat Lord sa sini nga mga pulong. Kag kamay pa man nga sa amon kabuhi makita gid una nga sa amon kabuhi nga naga-reflect gid ang imo nga ginhimo sa cross ka sa imo nga sakripisyo kag sa imo nga pagkabanhaw sa amon nga makabuhi. Dulaa kuhaa ang mga kasubo sa amon tagipusoon. Kuhaa ang mga irritation sa amon nga pagpangabuhi. Kag kuhaa ang mga nagagamo sa amon nga makaisipan kamo tagipusoon. Ibutang kami sa matawhay kag malinang pagpangabuhi nga nagapangabuhi upod sa imo nga mga pulong sa likod sang magamo kag mga krisis sa amon nga pagpangabuhi kag mga kahadlok kung ano ang sa palabuton. Hindi kami magkahadlok ara ikaw nga nagaupod sa amon tanan. Salamat gid kag sa sini nga mga mensahe sa imo nga mga pulong kag sa imo nga pagkabanhaw para sa amon. Salamat ka amon pangamuyo man sa gyapon amon pungsod, amon mga leader sa amon pungsod. Kaalam kag kusog kabakon para sa ila. Kag
ang imo pulong nga mapalapnag sa amon nga mga duog. Imo mga alagad, amon pangamuyo, may nga lawas para sa ila kung may ginabatag sa kalawasan of di sila. May mga alitindiron sa pagpangabuhi. Kag sa nakita mo ang ilang nga mga need, Lord, hindi pagpabayi mo mga alagad. Kag kami nga mo makanakan. Salamat gid sa sining adlaw sa mga mensahe mo pulong pagkamayo ang mga pulong mo nga ginhimo kang imong mga alagad sining adlaw. Inamon nga pangamuyo sa liwat in Christ's mighty name. Amen and amen. Good morning everyone. Takop kita sa isa ka ambahanon. Ambot ang aton nga mga songship. Okay. Excuse me. Okay. Okay, antes kita malipat taga magbulagay. Sa Sabado ngayon ni mayara nga Ladies Fellowship ang Leon Lighthouse Baptist Church sa Leon under sa kay Pastor Kasabuyan na nagaimbitar sila sa aton o sa inyo ng mga ladies nga mag-attend sa ilang Ladies Fellowship na. Sige, istoryahan nyo lang karon dugang sa Sabado nga ini. Diri kita sa 62. Find us faithful. Number G. 62. We're pilgrims on the journey of the narrow road. Okay, ready? Sing. Pilgrims on the journey of the narrow road. Those who gone before us find the way. Cheering on the faithful, encouraging the weary, their lives a sneering testament to God's sustaining grace. Find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe. May the life we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Oh, may all who come behind us
find us faithful. Amen. Kita na po punta sa Bagdang Muyo with Pastor Sam. Kita, our Heavenly Father, salamat yes Lord, hindi nga adlaw nga linggo, Yes, mga simba kami sa imo sa Espiritu sa kamatuoran, Lord. Lord, crisis ang tipo, diktado kami sa kakalatabo. Lord, may mga pattern nagkakakita na kami namon sa pamagi sa pulong. Time will come, it's very near. Yes. Magabalik ikaw. Kami ng mga tumuluon mo, nagasalig na may Diyos kaniyang dalangban. Yes. Salamat sa langit. Salamat, Lord, nga nabalaan mo ng kaluwasan ng kamaturan. Yes. Lord, damo problema gaabot. Damo hindi na maintindihan ang kakalatabo. Yes. Especially, Lord, kung basihan na mo ang kakalatabo sa mga news, kalabanan, away na, hindi maayong nagkakailitabo, nagkatagsa. Yes. Lord, nagkapalit kami nga ang imong reminder sa amon nagapalabot na din. Lord, salamat sa pagkatungtong sa amon. Salamat sa tulong kaya puti na nag-remind sa amon. Yes. Salamat, Lord, na wala mo kami napabayaan. May mga problema kami, may mga kinawasipon kami, may mga sleepless nights kami, may mga adlaw kami na hindi na mo maintindihan ang mga balatsagon, napunaan kami isang pulba, napunaan kami isang worries, napunaan kami isang doubts, hindi stable amon mindset sa imo, hindi stable amon, hindi wala kami nakahatag 100% concentration sa imo, kay bangod, napikuhan din kami. Lord, salamat, kay wala kang ginagapabaya sa amon, sa pag-provide sa amon kalananon sa amon lamisa, may makaon kami nga ara sa pinggan namon. Salamat nga may bugas kami gyapon. Salamat, Lord, nga bisan pa paano may mga tao kang ginagamit nga maging blessing sa amon. Salamat gid, Lord, may kami nga ikaw, Lord, magasabat sa amon panawagan. Ikaw, Lord, ang amon dalangpan nga buhay nga Diyos nga nakabalo sa amon balatyagon nga kay sa amon sitwasyon. Lord, salamat sa imong patutong. Salamat gid, Lord, patawaran kami sa among kasalanan na ako kinamong may mga salagit kami. Ikaw, Lord, mag-bless. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, good morning everyone. And God bless us all. And also sa ating mga Facebook viewers, thank you man and God bless us. Bye-bye. And next Sunday, kita.